Ayun, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon lang po tayo nakapag-vlog ulit dahil nawala yung ating internet. Okay, ang title natin, Lacson bababuyin ang konstitusyon para ma-impeach si BP Sara. So, bendalo po ang gagawin nila, harap-harapan, garapalan na pambababoy, pambabastos sa konstitusyon at wala na silang pakialam. Kahit si Bongbong Marcos wala na pong pakialam dahil ayan, negative na naman ang kanyang survey, ang kanyang trust and approval rating. Negative na naman, record low na naman. So anong gagawin niyan? Wawalang yain na lang po ang mga tao at wawalang yain na lang ang Pilipinas. Ganun din eh. Kahit anong pambubudol niya, wala na rin naniniwala sa kanya eh. Kaya ito, tamang-tama yung sinabi ni BP Sara. Ayaw niyang mag-people power, ayaw niyang mapatalsik si Bongbong Marcos dahil sa people power. Mas gusto niya na makita ng mga tao kung gaano kawalang hiya si Bongbong Marcos. Walang hiya na siya ngayon, may ikalalala pa ng kanyang walang hiya. So yun ang gustong makita ni BP Sara diyan sa kawalang-yahan ni Bongbong Marcos. So ito pong sinasabi ni Lacson, ating babasahin, ang Senado ang magdidesisyon kung ilan ang kailangang boto para makonvict ang pangalawang Pangulo. Bakit nagkakagulo ngayon sa bilang ng boto? Dahil ba nakulong si Jinggoy? Si Bato ay nawawala? Yan ba ang dahilan? Malinaw naman po sa Constitution natin, kaya lang pilit nilang binibendalo ang Constitution para lang makalamang sila, maging paborable sa kanila na bawasan ang 16 votes. Malinaw po sa Constitution na kung ikaw ay nakakulong, no, halimbawa si Jinggoy, at kung ikaw ay suspended bilang senator, suspended ka lang sa legislative function. Ayon sa Constitution, pwede ka pang makijoin, makisali sa impeachment. Iba kasi ang legislative function kaysa sa impeachment. Ang senador ay may mandato sa impeachment. So, kung ikaw ay suspended sa legislative, pwede kang makijoin at bumoto sa impeachment. So iba po yung sinasabi doon ng Constitution. At si Bato naman, wala naman siyang conviction, hindi naman siya suspended, maliban na lang kung patay na or incapacitated or convicted in a final court, halimbawa sa Supreme Court. Kasi pag convicted ka na sa Supreme Court, final na yon, final conviction na yon, pwede kang maipatanggal bilang senador. So wala pa naman yan, hindi pa naman nangyayari yan kay Jinggoy. And according nga sa Constitution, pwede pa siyang pumunta mismo sa Senado para makisali sa impeachment. Dahil yan po yung nasa Constitution. So, kumpleto po ang 24. Hindi po yan nababawasan. Senador pa rin si Jinggoy Estrada, senador pa rin si Bato. So, 24 pa rin ang bilang. Bakit may mga kumakalat na 14 na lang daw? Pwede ng 14 na boto na lang daw, pwede nang ma-impeach si BP Sara. So, yan po yung isinusulong nila ngayon, pinapaingay, at may mga bayarang dating justice, bayarang law, mga dean na pinapaingay nila para makumbinsi sa kanilang pagbebendalo ang taong bayan. Etong si Lacson, alam naman natin na tumakbo yan nakaraang eleksyon bilang presidente. Tumakbo rin yan dati, parang kalaban yan nila Arroyo, ni FPJ yata yun. Ewan kung kailan siya tumakbo.
Dalawang beses na po yan tumakbo bilang presidente. So, yan ba dahil natalo siya, ayaw sa kanya ng taong bayan na maging presidente? Dahil ba dyan, nawawala na yung kanyang pangarap na maging presidente? Hindi pa. Hindi pa po. Nangangarap pa rin yan maging presidente. Etong mga nangangarap na maging presidente, ang tanging problema talaga nila sa 2028 election ay si VP Sara na dapat talagang ma-impeach. Naniniwala ako yung nag-umpisa ang impeachment, pabor na yan si Lacson na ma-impeach ang Vice President. Isama mo na si Soto dahil may pangarap din yan mag-Vice President. Tandem yan dalawa. So, kung may pangarap ka pa rin mag-presidente, talagang gugustuhin mong mawala ang isang nangunguna, isang malakas na kandidato sa 2028. So, nasa ano yan? Nasa sariling interes ang ginagawa ni Lacson. Kahit baliin ang konstitusyon, babuyin ang konstitusyon, okay lang. Basta ang kanilang adhikain ay matanggal at maipagbawal si VP Sara na tumakbo sa 2028. So yun muna, no, kahit walang yainan nila ang batas, ang konstitusyon. Ang importante ma-impeach si VP Sara bago sila maglabo-labo. Lahat ng nangangarap magpresidente. Malay kasi ni Lacson, baka siya yung piliin ni Bongbong Marcos na kandidato sa pagkapangulo. I-endorse siya ni Bongbong Marcos at the same time, kampinan niya ang COMELEC. So, maaring matupad niya yung pangarap niya sa pagiging president, kaya lang sa pandaraya. So, yun na lang. Yun na lang yung pag-asa ni Lacson para mapulpil yung kanyang pangarap. Ganon din si Risa Hontiveros. Baka itaas ni Bongbong Marcos yung kanyang kamay at siya yung maging manok ni Bongbong Marcos. Aasa na lang sila sa COMELEC. Lalo na kung ma-impeach pa si VP Sara. Naku, napakalaki na ng tsansa nila. Kung sino ang maging manok ni Bongbong Marcos, malamang manalo. Dahil hawak nila COMELEC, wala na si VP Sara. So, yan yung layunin. Hindi po accountability. Naku, niloloko lang kayo. Wala pong katotohanan yan. In fact, kahit anong lakas ng ebidensya ng mga defense at yung prosecution, kahit walang laman, kahit sabaw ang kanilang demanda, hindi yan titignan ng mga gustong mag-impeach kay VP Sara. Wala yung titignan na ebidensya. Ang titignan niyang boto. Yan yung gagapangin nila kung paano sila makakakumpleto ng boto. Kahit nga 16, kahit nga 14, 13 pa lang sila ngayon, manghihikayat pa sila ng isa. 'Di ba? So, medyo madali na yon. Pero kung 16 votes, 3 pa ang kanilang hihikayatin. So, talagang gagawin lahat. Itong talagang grupo ni Soto talaga yan eh. Yung mga senador na yan. Kinuha nila ang leadership ng Senado unang-una para ibaon sa limot ang flood control. Yun muna. Ngayon, ano naririnig mo kay Tulfo? May sinabi si Tulfo. Ito, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood control? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. Yan, masarap na murahin, yung malutong na mura. At lalo na sa harap ni Erwin Tulfo. Pag nakita nyo, murahin nyo. Ang daming nanakaw. Trilyon. Ngayon, pinag-uusapan sa Supreme Court yung unprogrammed funds na biglang nagkaroon ng dagdag na 500 billion. Kita nyo? 500 billion.
Pera yan sa flood control na trilyon-trilyon na po ang nanakaw. Tapos sasabihin ni Erwin Tulfo, can't we move forward? Tapos sasabihin, yan ang dahilan, kitang-kita na, harap-harapan. Kaya nila binawi yung leadership ng Senado para ibaon na sa libingan itong flood control at yung mga nanakaw nila, wala na tayong habol. Wala na. So, isa yan. Number 1 yan. Number 2, impeachment. Eto na ngayon sila. Nasolve na nila yung problema nila sa number 1. Impeachment na lang po ang kanilang po problemahin kung paano makukonvict si BP Sara. So, lahat ng ito talagang may basbas ng presidente. At naniniwala tayo, pero kahit man ayaw nating sabihin, itong Sandigang Bayan, napakabilis mapasunod. Parang bayaran na rin yung Sandigang Bayan. Kasi hindi po mawawala sa atin yung hoodlums in robes. 1960s, 1970s pa, may naijajaryo na, judge na huli, tumanggap ng suhol. Mayroon talagang judge na bayaran. May nagpapabayad talaga, may mukhang perang judge talaga. At lalo na kung napakalaki ng offer. So maraming nagulat. Ang bilis na kulong ni Jinggoy. Wala pa yatang 1 linggo. Parang 5 days lang sa proseso, kulong na. Inaresto na. Tapos sasabihin natin, patas ba yung judge na yan? Hindi siguro. Talagang kontrolado na. Ikita mo nga yung huling kaso ng mga Marcos sa Sandigang Bayan. Dismiss na. Solved na. Nagkamalitahan na. Nagkamalitahan na. Talagang ayaw ko man sabihin. Mga bayaran na siguro yung judge dyan. Siguro. Yun ang tingin talaga natin. So, dito naman po kay Bongbong Marcos. Marcos admin net satisfaction rating drops to record low negative 13 in March 2026 according to SWS survey. So, ayan. Dahil nga wala nang naniniwala, talagang negative ang survey. At dahil negative na ang survey, alam ni Bongbong Marcos yan na talagang negative na yung kanyang survey. So, yung natitirang termino niya, talagang wawalang yain na niya ang taong bayan at ang ating Pilipinas. Kasi wala na rin kahit anong gawing pambubudol, panloloko. Hindi na po naniniwala. So, ito yung sinabi ni BP Sara na ayaw niya talaga na mapatalsik si Bongbong Marcos sa pagiging sa people power. Kaya si BP Sara hindi yata umattend ng mga rally-rally na kung saan sinisigaw na Marcos resign. Ayaw din ni BP Sara na sabihin na Marcos resign. Ayaw din niya. Kasi sabi niya, kahit 1 milyon yata ang sabihan mo yan na mag-resign na, hindi po magre-resign yan. Paano siya magre-resign? Di parang inilagay niya yung katawan niya sa kulungan. Kaya kulong siya. Di ba? Kapag nag-resign siya. So, hindi po magre-resign niya. Tapos, yung people power naman, para mapatalsik si Bongbong Marcos, parang susuot talaga sa karayong. Pwedeng magtagumpay, pero sobrang hirap. Sobrang hirap ang dadaanin para mapatalsik sa people power si Bongbong Marcos. Kaya ayaw siguro ni BP Sara na magiging president siya dahil napatalsik yung yung presidente. Ayaw niya siguro maging ganon. Iba talaga yung ibinoto ka bilang presidente. Iba yung ganon, di ba? At
dito nga sa sinabi ni BP Sara, mas gusto niya na makita ng taong bayan ang presidente kung gaano kawalang hiya. Opo, mayroon pang ilalala ng kanyang kawalang hiyaan. So, yan yung mas gusto ni BP Sara makita ng taong bayan. At dito naman po kay Marcoleta, ito ang sabi niya, wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila, hindi sa taong bayan, ay yung pilitin ko po na ituloy ang pagdinig dyan sa flood control projects, anomaly na yan. So nakita na natin, talaga namang nagpupursige si Marcoleta na imbestigahan itong flood control para at least mapanagot kahit kalahati man lang ng mga o kahit 10 lang may pakulong, pero napakarami nilang magnanakaw. Dahil nga yan lang yung kagustuhan naman ni Marcoleta at yung Cayetano Black na maimbestigahan ng flood control, eto sinampahan na yata, sinampahan siya ng plunder na wala namang ninakaw sa pondo ng bayan. Nakita niyo yung difference? Yung Erwin Tulfo na maraming nagtuturo, hindi lang isa, na nadelibera ng maleta. Siya pa ngayon ang pinuno ng Blue Ribbon Committee. At ano ginawa? Hininto na ang pagdinig sa flood control. At yung tao, ganun talaga eh. Kinakalaban mo kami. Kaming nasa administrasyon, makapangyarihan kami, kakasuhan ka namin. Sabi ni Marcoleta, tutuluyan talaga siya. Gagawin talaga yung yung flood control, yung plunder case na yan. Talagang di ko alam kung naisampa na o isasampa pala. Pero sabi niya, talagang tutuluyan siya. Baka isunod siya kay Jinggoy, tapos si Bongo naman ang kasunod. So, napakatindi nitong Marcos administration, palibhasa. Kaya ganyan sila gaano katindi na sirain, wasakin na yung konstitusyon, yung batas, walang yain ng taong bayan. Kaya ganyan sila katindi dahil booking na sila sa buong mundo yung kanilang pagnanakaw. Wala na rin saysay kung maging mabait pa sila. Talagang ganun yung mga demonyo. Ganun po yung mga demonyo. Talagang ilalabas nila yung kanilang kasamaan hanggang sa huli na ito. Hanggang sa huling termino na ni Bongbong Marcos. Lahat ng kawalang yaan, kademonyohan, ilalabas na nila. So, yan nga yung sinabi ni BP Sara. Ang makita ng taong bayan. Pero anong mangyayari dito sa impeachment? Kung sasabihin ni Lacson na magdedesisyon ay ang Senado kung ilan ang magiging boto o kailangang boto. Kung ano man ang maging desisyon nila, siguradong pabor sa kanila. Pero sana hindi sila magtagumpay, nasa Constitution naman, kailangan 16. Unless mayroong isang senador na namatay na or incapacitated, ibig sabihin malala ang sakit, hindi na kayang gampanan ang kanyang tungkulin, so madidisqualified po yun. At kung ikaw naman ay convicted, yung mayroon ka ng final conviction sa Supreme Court, maaari ka rin tanggalin bilang senador. Doon lang mababawasan. Wala pa namang namamatay. Wala pa namang may sakit. Wala pa naman mayroong final conviction. So, walang pwedeng matanggal bilang senador. Sa legislative function, iba yon. Pwede siyang suspended doon si Jinggoy. Pero sa Supreme Court, kahit suspendidong senador, pwede pa rin mag-join dahil mandato po yun ng Constitution. Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. See you po next time. Bye-bye.